Nag-viral online ang video ng isang Filipina exchange student matapos niyang ibahagi ang umano'y pagkakasalubong niya kay dating presidential spokesperson Harry Roque sa isang market sa The Hague. Ibinahagi niya ang video habang bumibili ng kibling, isang popular na Dutch snack na gawa sa battered fish chunks na may spices. Ayon kay Ashley, papasok sana siya sa isang tindahan nang mapansin niya si Roque sa kanyang harapan. Tinanggal pa umano niya ang kanyang earphones upang makumpirma kung ito ba ang dating opisyal. Matapos niya itong marinig, na umorder gamit ang malakas na boses. Ibinahagi rin ng exchange student na tila pumayat umano si Roque, kung saan pabiro niyang tinawag itong fugitive diet. As in face to face, I swear to you, Harry Roque. Nandito kasi ako ngayon sa market ng The Hague. Ayun o, bumibili kasi ako ng kibling. Tapos, okay, so palakad na ako, papunta sa kibling store. As in face to face, I swear to you, Harry Roque. In my, like ganito ka-close. So, dali-dali kong tinanggal yung earphones ko para naririnig ko yung voice kung like siya nga or unfortunate lang na may kamukha siya. Tapos siya nga, ang lakas ng boses niya mag-order. May kasama kasi siyang like dalawang babae. He was like, ilan sa'yo? Dalawa. Ganon. Tapos nag-order siya. Tapos in fairness, like pumayat na siya, fugitive diet. Dagdag pa niya, nakita rin umano niya si Roque na nanonood ng video ni Senator Amy Marcos sa kanyang cellphone, bagay na lalo raw nagpakumpirma sa pagkakilanlan nito. And before I forget, he was like watching this video of Amy Marcos, kaya I was like, oh my God, that's him talaga. I hope I see Bato next. Biro pa ni Ashley patungkol kay Senador Bato de la Rosa. Si de la Rosa ay may kinakaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court kaugnay ng umano'y papel nito sa War on Drugs campaign ng Administrasyong Duterte bilang dating hepe ng Philippine National Police. Samantala nakakulong naman sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang hinaharap ang kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng anti-illegal drugs campaign noong siya ay alkalde ng Davao City at Pangulo ng Bansa. Si Roque naman ay naharap sa human trafficking charges kaugnay ng kanyang umano'y koneksyon sa Lucky South 99, isang Philippine offshore gaming operator o POGO hub sa Pampanga na iniuugnay sa scam operations, torture, kidnapping at human trafficking. Matatanda ang umalis si Roque sa Pilipinas noong 2024 matapos ma-cite in contempt dahil sa hindi pagdalos sa mga pagdinig ng Senado tungkol sa illegal POGO operations. Kalaunan ay humingi siya ng asylum sa the Netherlands dahil umano sa political persecution. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.